So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahit anong klaseng pagtanggi pa ang gawin ni Joel Villanueva na sinasabi niya nga no, na kesyo siya daw po ay hindi sangkot diyan po sa mga maanomalyang flood control project na nangyari po sa Bulacan. Ang malaking problema po ni Joel siya po yung tinuturo ng instances at mga ebidensya. Especially nga po ngayon, no, na itong si Engineer Henry Alcantara, may mga lumalabas po dito na picture at saka mga videos na ina-acknowledge po nila yung isa't isa. And by the way, mga kababayan, no, wag po natin kakalimutan na itong si Henry Alcantara ay na-appoint pala to sa Bulacan nung panahon pala ni Mark Villar. So ito nga po yung sabi sa isang report sa Politico, no? Okay, while Engineer Henry Alcantara now stands at the center of a multi-billion peso flood control scandal in Bulacan, the official who had appointed him to the post has yet to speak on the House. So malinaw mga kababayan dito, no, na si Mark Villar po yung nag-appoint diyan kay Henry Alcantara. So ano bang gusto kong sabihin dito? Mga kababayan, hindi kasi pwede, in my own opinion, no, hindi kasi pwede na kapag may nakitang anomalya, ang isang district engineer, sisibakin na po sa pwesto. Tandaan po natin mga ka-streetwise, no, pinag-uusapan natin dito, billion of pesos ang nawala po sa kaban ng taong bayan, 100 of billion of pesos. So, swak na swak po ito sa plunder. Ayun ang problema natin mga ka-streetwise no? Actually, itong pagiging maanomalya po ni Joel Villanueva, hindi naman po ito bago. Madalas na po talaga nasasangkot yan si Joel Villanueva sa mga korupsyon at nakawan sa gobyerno. So, ang problema dito, binoboto pa rin po kasi ng mga kababayan natin mga Pilipino. Ako nga, di ko binoto yan eh. Oh. So ngayon, ang nakakatawa dito mga ka-streetwise, no, na nakokonekta nga po itong si Henry Alcantara kay Mark Villar kasi nga po si Mark Villar nga po yung nag-appoint. At ang malupit dito, nakokonekta din po itong si Henry Alcantara kay Joel Villanueva. At ang malupit dito mga ka-streetwise, kahit ganyan na nga po yung nangyari, tinatanggi pa rin po ito ni Joel Villanueva. Ang kapal nga ng mukha eh. So ang sabi nga po ni Joel Villanueva, wala daw pong senador ang sangkot po dyan sa maanumalyang flood control. Parang ito. I can only speak with this house, not the other house. And as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I didn't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Di ba? Nakita niyo yung point ko mga kababayan. Sinasabi nga po ni Joel Villanueva na wala daw pong senador ang sangkot dyan po sa maanumalyang flood control project. Pero paano natin masasabi yon na totoo itong sinasabi ni Joel Villanueva? In the first place, ito, merong video po dito no, na ina-acknowledge po talaga ni Joel Villanueva. Ang district engineer po nakurakot. Malabang hindi mo alam yan. Hindi nga, taga Bulacan ka. Ikaw nagbabagsak ng pondo sa Bulacan. Tapos yung pondo po sa flood control, binabagsak mo dyan sa Henry Alcantara po na yan. Hindi mo alam na may korupsyon? Come on. And by the way, mga kababayan, isang malaking kabulshitan po ito sinasabi ni Joel Villanueva. Kasi tandaan po natin, no, nabukod nga po na sa insertion, ginawa nga po ito ni Cheese, tandaan din po natin na si Cheese Escudero nga rin po, nabigyan din po ng pera nung campaign period ng isa sa mga kontraktor. Sa top 15 po na kontraktor na sinabi po ni PBBM. At hindi lang yan. Si Bongo po ay parte po ng pamilya ng mga kontraktor. At si Joel Villanueva tumanggap din po ng 20 million. No? Si Joel Villanueva tumanggap din po ng 20 million dyan po sa isang kontraktor din po na pinangalanan po ni PBBM. So actually, pag-usapan ngayon natin dito mga ka-streetwise, no, yung mga red flag nga po kung bakit si Joel Villanueva ang tinuturo po ng ebidensya na talagang malaki po yung tsansa na sangkot po siya dyan sa maanumalyang flood control. So unang-una mga kababayan, alam po natin no, na yung insertion nanggaling po sa Senate.
So sila po yun ni Cheese. At pagkatapos po nung nagkaroon nga po ng insertion noong 2025, nabigyan po ng 12 billion pesos si Villanueva at ang Bulacan para po sa flood control project. And then mga ka-streetwise, hindi pa natapos doon. Makalipas po ng ngayong 2025, no, lumabas po sa investigasyon ng ating Presidente Bongbong Marcos na ang Bulacan po ang isa sa pinakakurakot pagdating po sa flood control project. At tandaan po natin na yung pera pong ginastos po dyan, galing po sa insertion na ginawa nga po ni Cheese at saka ni Joel. At hindi pa dyan natapos mga kababayan. Kasi ang gusto kong ipakita dito sa inyo, yung trail. No? At hindi pa dyan natatapos. Tinatanggi ngayon ni Joel Villanueva na hindi niya raw kilala si Henry Alcantara, na wala daw silang business nito. Ang problema, marami pong video at mga picture na ina-acknowledge mo yung tao. Bakit ka nasisinungaling? Oh, at ang malupit dito mga kababayan, no, bukod dun sa video na pinakita ko kanina, may video pa akong ipapakita dito na talagang ina-acknowledge po naman ni Alcantara si Joel Villanueva. Oh, so kung pag-usapan po natin yung instances, no? Parang malabong mangyari po na walang alam si Joel. Dalawa lang po yan. Hindi po alam ni Joel Villanueva na kurakot itong si Henry Alcantara kasi tatanga-tanga siya o kasabwat po siya. So, alin siya dun sa dalawa. And by the way, no, ito nga po, may isang video nga ditong na kumakalat din po ngayon na ina-acknowledge naman po ni Henry Alcantara, itong si Joel Villanueva. So, pakita ko sa inyo, no? Panoorin natin to, ha. Ito yon. Hindi lang po bilang district engineer ang accomplishment po na ito. Bilang isang taga-Bukawi po, ito po ay napakalaking bagay sa akin po personally. Lalo po nung ito po yung bago simulan, it was requested by the late Mayor Johnny, whom all the Bukawis love so much. Sabi niya, kawawa naman ang mga taga-Bukawi pag nagpapagoda. Yung tubo ng water bulk water ang nakikita. So sabi niya, baka pwede isama na natin pagpapagawa. Sabi ko, ma'am, ang problema, yung additional funds. Lagi po sinasabi ni Mayor Johnny, bahala na, di ko dyan. So, pag po kinakausap ako ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya. So, yun lang muna po ang masasabi ko. Natutuwa po ako sa lahat ng mga taga-Bukawi na ngayon po, bagamat may mga abala, humingi po ako ng paunawa dahil po medyo natagalan tayo dahil po sa pag-relocate ng mga utilities, mga poste po ng Meralco. Medyo matagal po ang proseso nila. Anyway po, salamat din ako sa contractor Top Notch and Jobcon. Actually, talaga po hinabol po natin ito bago mag-Christmas. At yun din po ang request ng ating senador para po madaanan at maibsan yung pagtitiis po ng ating mga kababayan. Nakuha niyo yung gusto kong i-point dito mga kababayan. No, actually itong video pala na to, no, buhay pa pala si Johnny Villanueva dito, yung kapatid nga po ni Joel, no, yung mayor. So ang gusto ko lang ipunto dito sa video po na to. So mayroon talagang connection. No, kasi dito pinasalamatan po ni Henry Alcantara si Joel Villanueva dahil po sa isang proyekto. So naging successful naman daw yung proyekto. So ibig sabihin nun mga kababayan, talagang nakakaroon talaga ng connection sa mga proyekto sa DPWH ang isang senador at sa DPWH, especially po sa mga distrito po nila.
So kung nagawa nga nila ito sa isang magandang proyekto, magagawa rin po nila ito sa isang bulok at maanumalyang pangungurakot na proyekto. So ibig sabihin nun, merong koneksyon. So actually, no, ang kailangan na lang po talaga natin dito, hintayin. Wala tayong ibang magagawa dito kundi hintayin na lang po talaga kung ano yung magiging resulta nga ng investigasyon ni Presidente Bongbong Marcos dito. Alam po yung iba sa inyo natatagalan, pero tandaan po natin, itong mga senador po na to, hindi po basta-basta mga tao po ito. No, kapag ito inakusahan mo to, lalaban tong mga to. Oh, especially nga na itong si Joel Villanueva nagbanggit na nga rin po na pag siya daw po tinuro na sangkot diyan sa flood control project, ang panakot po ni Joel Villanueva kung sino daw ang titistigo laban sa kanya, ididimanda niya raw po ng libel. O, di ba? Actually, na-content ko na yan noong nakaraan. Hanapin nyo na lang yung video ko na yon. So, di ba? So, ang point natin dito, no, kapag maganda yung proyekto, tuwan-tuwa kayo. Kapag pumalpak yung proyekto, na konektado naman sa inyo, nagtuturoan na kayo. At ang isang malaking bullshit dito mga kababayan, ang nakakatawa pa dito, yung Blue Ribbon Committee nga po na ginawa po ni Marcoleta, obvious naman po talaga na hindi po ito pag-iimbestiga. Kundi ang nangyari po dito, paghuhugas kamay lang po, no? Nabigyan lang po ng platform itong mga senador po na to, na maghugas kamay dun po sa anomalyang nangyayari po na to. At ang nakakatawa dito, kung sino pa yung mga senador na konektado dito po sa flood control project na to, sila pa yung maiingay. Di ba? Si Bongo, si Joel, no? At saka si Mark Villar. Di ba? So kayo mga kababayan, no, ano masabi nyo nga po dito, no, sa mga kumakalat po na video na nag-acknowledge po ang isa't isa. Si Joel Villanueva at saka si Henry Alcantara. Kasi doon pa lang kasi mga kababayan, no, meron na po pagsisinungaling. Para sabihin na hindi ka konektado at di mo kilala yung tao, may mga video dito na nag-acknowledge yung isa't isa. Ang tanong dito, ba't mo tinatanggi? Mas lalo ka na paghahalataan dito, Joel. O, di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito? Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na posibleng at malaki ang tsansa na sangkot talaga ito si Joel Villanueva sa maanumalyang flood control project na nangyayari po sa Bulacan? O baka binoto nyo rin po siya. Baka Joel Villanueva fanatics kayo, ah. So yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palag pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na flood control project sa Bulacan. So thank you, salamat and babush.